Yes, another tanggap na ganap. Sa video natin ito, magko-convert tayo ng cylinder head ng Barako 2. At lalagyan natin ito ng bearing. Yung original talaga o ang Barako 1 ay mayroong bearing sa loob. Ngayong mga bagong modelo na Barako 2, ito yung malaking issue sa kanila. Kung bakit ginawang direct contact ang dulo ng camshaft sa mismong cylinder head. Pagka lumuwag na yung area na yan ay tsak, mag-iingay na yung makina at lalo na pagka uminit na yung makina. Sa lakas ng palo ng cams ay dyan sa housing talaga ang sisirain. So sa mga may Barako 2 dyan, expect na kayo na ganito ang mangyayari sa motor nyo, lalo na yung mga ginagawang tricycle. At sa Barako 2 naman ay dalawang klase yon. Yung isa, diretsong rebore na para pumasok yung bearing. At yung isa naman, kailangan pa talang build-upan sa likod, kagaya ng picture na to. Tingnan nyo. Sa ganitong klaseng gawa, ay singil namin talaga is 900 ang rebore. Pagka bibuild-upan pa yung likod, sa isang klase ng cylinder head ng Barako 2, mag-additional yon, panibagong singil naman yon, bibuild-upan. Additional 600 naman yon sa ganon. Fix na talaga kami dyan at may katagalan talaga sa paggawa. Kahit iset up pa lang sa milling, di na pwedeng magkamali sa pag-rebore. Kaya abutin talaga ng 3 oras sa paggawa ng mga ganito. Okay, uulitin ko ha. Maraming paraan sa paggawa ng ganito. Maraming diskarte ang mga Pinoy. Alam nyo naman. Pwede nyo i-share sa videos ko kung paano nyo gagawin yung mga ganitong klaseng conversion. So, yun lang. Madali lang naman yan sa iba. Basic lang daw eh. Basta kami, abutin ng 3 oras, sinisiguro namin na maganda yung quality ng paggagawa. Ang talagang pinaka-importante lang nito is makuha yung alignment sa ibabaw papunta dun sa baba. So, dapat naka-align, yung iba sinasalang sa torno, sa amin sa milling talaga, mas kampante kami. Yan, at dito yung na-sentro na natin at ganito ang paraan sa pagsentro dyan. Diyan namin kukunin sa bearing area na yan, papunta dun sa baba. So naka-align, naka-degree na yung pinaka-head sa milling. Tapos dito ay tinitira na natin yan sa baba. Paunti-unti yung laki ng butas hanggang sa ma-meet natin yung diameter, outside diameter ng bearing. Hindi ko lang alam kung anong number ng bearing, basta yung pambarakuan na bearing. Iisang sukat lang naman yan eh. Sa comment section ko na lang ilagay yung location namin ha. At dito ay na-rebore na natin at nalagay na yung bearing oh. So dapat eksakto lang din yung tight ng bearing. Short videos lang to ha. Kaya wag nyong isipin na madali lang at saka sa oras. Halos 3 oras natin gagawin sa mga ganito. Pinaka-importante yung mga kanal na yan, yung side na yan, para pumasok dyan yung pinaka-lobe ng camshaft. So pagtanggal, may timing din yan. Pag sumabit dyan, mahirapan ka talaga sa pagtanggal. So expect na pagkapasok is yan tatapat yung sa intake na lube cam. So ilalagay na yan, konting pukpuk na. Hindi naman basta-basta lalabas yan kasi may lock. So yun lang, at least may details tayo, tsaka yung sa presyo. So thank you for watching. Happy 18.5k followers sa atin. Team Machinist at your service.